Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng caramel tart. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng crust, ang mga kailangan natin ay all-purpose flour to 50 grams, butter or margarine na 125 grams, asukal na 50 grams, itlog na isang piraso at tubig na 25 grams. Ilagay na natin ang all-purpose flour at ang ating margarine or butter. Atin na po itong hahaluin or pagsasama-samahin, atin lamang po itong masahin. Yan, dulugin lamang po natin ang ating butter or ang ating margarine at ayusin lamang po natin ito. Ayan, at dahil nadurog na po ay atin na pong ilagay ang ating baking powder na 1 teaspoon, tubig, asukal, at itlog. Ngayon naman po ay atin na po itong haluin at pagsama-samahin na po natin ang ating mga inilagay dito. At syempre po, kailangan niya po pala matunaw natin ang ating asukal at higit sa lahat ay atin na pong ipagsama ang ating mga minix. Yan, at eto na nga po sila mga ka-bakers. Ayan, at eto na nga po, atin na nga po itong masahin para po maging isang dough na po siya at hindi na po siya hiwa-hiwalay. At kapag ganito na nga po ito mga ka-bakers ay okay na po ito para makuha na po natin sa ating lalagyan. Yan, konti nga lang po pala ang ating gagawin dito. At atin lang po siyang haluin para po mas lalo pa po itong maging dough. And eto na nga po, maglagay na nga po tayo ng ating flour. Ilagay na po natin ang ating crust. At syempre, ngayon naman po ay atin na po itong papahabain. Pahabain lamang po natin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos po atin po itong hahatiin. Paghati nga po pala, kayo na po ang bahala kung gaano po kaya nyo po siyang mas pahabain. Ito na po siyang pahabain. Ayan. At pagkatapos naman po itong pahabain mga ka-bakers, at atin na po itong puputulin or hahati-hatiin na po natin sa maliliit na size. Yung size naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala kung gaano po kalaki or kaliit ang gusto nyong ilagay. Dahil po ang ating molde nga lang po ay maliit lamang po or sakto lamang. Alam ko naman kayang-kaya niyo po yan mga ka-bakers, kaya naman go, go, go! Ayan, at eto na nga po palang lahat ng ating mga nagawa. Ngayon naman po, kukuha po tayo ng ating molde at atin na po itong ilalagay. Ang atin lamang pong gagawin ay kukuha po tayo pagkatapos atin po itong papahabain. Pahabain lamang po natin at atin po itong ilalagay sa ating molde. Ngayon po ay atin pong pipisil-pisilin ang gitna at ang bawat gilid nito. Yan. I-shape lamang po natin ito sa kagaya po ng shape ng ating molde. At mas maganda nga po pala na ito po ay hindi gaanong kakapalan. At hindi rin naman po gaanong kanipis. Kailangan po isakto lamang para po crunchy po siya. At hindi po siya dapat manipis para po hindi po siya madaling mabasag or masira. At ito na nga po lahat ang ating mga nagawa mga ka-bakers. Ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 200 at ang baking time ay 10 minutes lamang. At after 10 minutes ay luto na nga po ang ating crust ng ating caramel tart. Ayan, eto na po siya mga ka-bakers. Ngayon naman ay gagawa po tayo ng ating caramel filling. Paggawa ng filling ay ang kailangan natin ay condensed milk 200 grams, butter or margarine 25 grams, at brown sugar na 50 grams. Atin na pong ilagay ang ating asukal sa ating kawali at buksan na po natin ang kalan. At pagkatapos po ay atin na po itong haluin kapag nabuksan na po ang kalan. Yun lamang pong medium heat para po hindi po madaling masunog ang ating asukal dito. At syempre, kapag ito na po siya, kapag medyo natunaw na po, atin lamang po itong i-continue sa paghalo para po hindi po siya masunog. Ayan, at ito na nga po to mga ka-bakers, pero wait, there's more dahil lalagyan po natin ito ng butter na 25 grams o ng margarine. Atin lang po siyang haluin. At pagkatapos po, ilagay na po natin ang ating condensed milk. Ayan, haluin lamang po natin ito ng haluin. Just take your time lamang din po mga ka-bakers. Ayan. Ito nga po set nagsama-sama po. Kaya po ang ating pong gagawin ay hahaluin lamang po natin ito ng hahaluin. Hindi naman po siya matagal na paghahalo, kundi mabilis lang din naman po. At ito na nga po mga ka-bakers, no? Konti na lang at nawawala na rin po at naghahalo na po sila. And konting halo pa po mga ka-bakers dahil atin po itong ipasiken. At kapag ganito na nga po siya mga ka-bakers ay okay na nga po ito. Yan, eto na nga po ang ating masarap na caramel filling na ating ilalagay. Ayan, perfect na po ito kaya atin na pong patayin ang ating kalan or apoy.
Palamigin lamang po muna natin ito at kapag malamig na ay atin na po siyang ilagay sa ating tart. At pagkatapos po ay atin na po itong ilagay sa ating mahiwagang mani. Kakailanganin nga po pala natin ng mani dito mga ka-bakers. At ang mani nga po pala dito ay 100 grams. Pero kung kayo po ay nadadamihan, ay okay lang din naman po nabawasan. Total naman po ay hindi naman din po lahat lalagyan dahil atin lang naman po siyang itatap. Or gagawin lang naman po siya natin sa taas. At ito na nga po lahat ang ating mga nagawa mga ka-bakers. Napaka-cutesy at napakasarap naman po talaga nito. Ready na nga po ito sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 160, sa baba ay 160 at ang baking time ay 12 minutes lamang. After 12 minutes ay luto na po siya mga ka-bakers, pero nakalimutan ko po siyang videohan. Pasensya na po. Ako po kasi ay may lakad biglaan. Pero eto din po ang kanyang itsura nung pagkaluto na at sabay nabili. Pagkatapos nabili ay nabenta po. Pasensya na. Nakalimutan ko po talaga. Anyways, yun lang din naman po ang kanyang finished product mga ka-bakers. Same lang din naman po. Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 5:44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Amen, amen, amen. Ako muna po yung papaalam. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.